Tila kandilang nauupos na si Nora Valenzuela na nakikipagbuno sa stage 4 breast cancer. Alamin natin ang kanyang kwento at kung paano niya tinatatagan ang kanyang sarili sa mga huling araw niya sa mundo. Dito sa gilid ng riles ng tren sa Calamba, Laguna, damaraw ng mga residente ang hirap ng buhay. Araw-araw daw ang pakikipagbuno nila sa kahirapan, maitawid lang ang mga pangangailangan nila sa buhay. Pero sa lahat daw ng mga residente dito sa riles, wala na raw tatalo sa kalbaryong daladala ng 37 anyos na si Nora Valenzuela, isang may bahay. Sa unang tingin, tila ordinaryong ilaw lang siya ng tahanan. Pero ang katotohanan, bilang na raw ang araw at oras ni Aling Nora dito sa mundo. Nandito tayo sa Calamba, Laguna at hinahanap natin ang breast cancer patient na si Nora Valenzuela. Dito raw siya nakatira sa gilid ng riles ng tren. Para siyang kandila na unti-unting nauupos. Pero sa kabila ng kanyang karamdaman, patuloy siyang nakikipaglaban. Lea Santos po of Tunay na Buhay. Wow! Hello, pleasure to... My pleasure is mine. Ang dalawang suso ni Aling Nora, nilamon at inubos na ng cancer cells. At ngayon ay nasa stage 4 na ang kanyang cancer. Isang malaking sariwang sugat ang palatandaan ng hirap at sakit na pinagdadaanan ni Aling Nora. Nanay Nora, balikan lang po natin yung panahon ng kalakasan nyo. Ano ho yung mga paborito nyong ginagawa? Noong time po kasi, mahilig kasi ako nung bata pa ko. May restaurant po ako, tapos nagtitinda ko sa palengke ng mga sibuyas. Nagbubuhat ako ng mga bawang sibuyas. Nideliver ko yun. Tapos, kahit anong natutunan ko, ang atsara, kung ano nagagawa kong negosyo. So, banat ho ang katawan nyo sa trabaho talaga? Wala pa nung dalaga pa talaga ako. Nagsimula lang daw sa isang tagyawat na butlig ang sugat na umubos sa suso ni Aling Nora. Hanggang sa lumaki ito, lumala, at madiagnose na ito pala ay breast cancer na. So 3 beses ho kayo nagpa-biopsy? 2 beses. 2 beses, pero hindi pa rin ho malaman kung ano. Nung time kinuha ng carcinoma, ang sabi sa akin, stage 3, nalaman ka na stage 3. So nung time na yun, parang wala na sa akin, hindi ko siya pinapansin. Basta ang alam ko lang, Panginoon, kung ano man to, sabi ko, Panginoon, alam ko na hindi mo ibibigay sa akin, hindi ko kaya. Dahil sa kakulangan sa kaalaman tungkol dito, inakala ni Aling Nora na simpleng sakit lang ang kanyang breast cancer. Hanggang sa lumala ito at naging pasakit sa kanyang buhay. Kahirapan ang isa pang dahilan kung bakit di raw naagapan ni Aling Nora ang kanyang karamdaman. Sa maliit na tindahang ito lang kasi inaasa ng kanyang pamilya ang kanilang ikinabubuhay. Nanay, simula ho noong 2007 nang sabihin ng doktor na stage 3, breast cancer, paano na ho nagbago ang buhay niyo? Noong time na yun, nawala na kami ng anak buhay. Gustuhin kong magnegosyo para may pang-araw-araw kami. Hindi ko na kayang gumawa. Kahit sa bahay, minsan talagang hanggang doon na paikot-ikot. Asawa ko gustuhan din niyang may trabaho. Wala din siya magagawa kasi tulad niyan. Anak ko wala din mag-aalaga. Ayon sa Philippine Breast Cancer Network, sa buong Asya, pumapangatlo ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamadaming naitatalang kaso ng breast cancer. Gayunpaman, ang breast cancer naman daw ay maiiwasan at madadaan sa gamutan kung maagapan at may wastong kaalaman. Number 1, breast cancer, hindi po siya nakakahawak. Okay? Hindi siya something na meron friend ko, magkakaroon ako. No, it is not. Yung pinaka-acceptable is namamana ito. Ito. Pero tila huli na ang lahat para kay Aling Nora.
Tanggap na raw niya ang kanyang karamdaman. Pati kamatayan, handa na rin daw si Aling Nora. So, Nanay Nora, maluwag niyo hong tinanggap kung ano ho yung sinabi ng doktor. Opo. Nung time na yun, ang sabi ng doktor, sinabi sa asawa ko, sabi niya, 6 months ikakamatay mo pag hindi ka nagpa-chemo. So, nung time na yun, kinakasat ko, kaharap ko yung doktor. Sa pangalan niya, yung Jesus niya, wala akong sakit, sabi. Saan niyo ho kinuha yung lakas para ho matanggap yung sakit Kasi niyo? nung time, matapat ako sa Panginoon talaga. Meron ho kayong dalawang mas matanda hong anak na malamang nakakaintindi na ho kung ano ho yung nangyayari sa inyo. Alam na ho ba nila na maaari ho silang mawala ng ina? Yung grade 6 ko, at saka yung aking kinakausap ko sila. Unti-unti ko silang kinakausap. Kaharap yung tatay mo, sabi ko, parang pabiro lang. Sabi ko, binibiro ko nga minsan, pag ako'y mawala, si papa niyo huwag niyong payagan ng mga asawa. Sabi niya anak ko, saan ka pupunta ma? Sa langit. Sasama ako, sabi niya. Manas na ang kamay at braso ni Aling Nora. Tanda na malubha na ang kanyang kalagayan. Tila hapo at humihingal na rin siya sa tuwing nakikipag-usap. Isang patunay na kalat na ang cancer sa kanyang baga at maging sa buto. Pag stage 1, mabilis i-treat. Stage 4, medyo mahirap-hirap na. We are talking about kung pag stage 4, the most that we can do is quality of life. We can still offer modalities para maging comfortable siya. Pero kapag kalat na, buong katawan na, I don't think there is a chance. Sabi ko sa asawa ko, binibira ko nga siya. Ano pa sabi ko, anytime, kinuha ko ng Panginoon. Sabi ko na yung damit ko, yung puti, sabi ko. Ay, tapos sabi sa akin, ano ba yan? Minsan, ang pangpabiro, minsan doon ang lungkot na. Bagamat, tanggap mo, magtao ka lang. Siyempre talaga nandoon mo. Ang kalungkutan minsan. Pero mas maganda rin maluwag sa puso mo. Pero hindi na raw maiiyak si Aling Nora sa oras na siya'y mamamatay. Mas naluluha pa raw siya ngayon sa kirot at hapdi ng mga sariwang sugat niya sa natanggal na dibdib. Pati ang mga anak at asawa raw ni Aling Nora ay hinanda na rin ang mga sarili sa oras ng kanyang paglisan. Naaawa po ako sa kanya kasi palagi ko pong nakakita. Yung gabi po na sumasakit po, ganyang ano. Naririnig mo pag dumadaing bag po. Sana po kumana po kayo. Anumang oras mula ngayon, maaaring iwanan na ni Aling Nora ang kanyang asawa at 3 mga anak. Gayunpaman, di raw siya natatakot. Dahil aniya, ang kapalit naman nito ay walang hanggang buhay sa piling ng dakilang lumikha. Nanay, paano niyo isinasabuhay yung buhay niyo ngayon na alam niyong maaaring anumang araw ay pwedeng maging huli niyo na, huling sandali niyo na? Ano po, sa akin po, masaya rin po ako kasi kumbaga yung sabi ko nga, Lord, kung kukunin mo ako, sabi ko, Panginoon, ibinibigay ko yung ano ko. Masaya ako kasi may task ko na rin siya sa buhay ko. Nandun yung himala niya sa Panginoon. Nandun yung himala ng Panginoon. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, Lord, kung paano ko mo ipinakita sa akin na ang prayer ko noon, Panginoon, kung gusto mo ako, Panginoon, kung may plano ka sa akin, kung may vision ka pa sa akin, buhayin mo kayo mag-ina. Kung anong plano mo, Panginoon, tatanggapin ko.
Iba't iba ang ating mga karanasan, tagumpay man o kabiguan. Nasa sa atin na kung paano ito haharapin sa patuloy nating pagpapalaot sa buhay. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Rhea Santos. Pakinggan natin at kapulutan ng mga aral ang bawat kwento na hango sa tunay na buhay. Buhay na karanasan.